Mapagpalang araw po muli si Jennifer galing sa Mindoro at nais ko po muli na makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Bago po yun, manalangin muna tayo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinaparangalan. Panginoong Hesus, tanging pangalan mo lamang ang itataas at ang natapos mong gawain sa krus ng Kalbaryo ang isasambulat ko sa mundong ito. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa pag-ibig mo na ibinigay mo sa amin ang iyong bugtong na anak na si Panginoong Jesucristo. Salamat po sa iyong lingkod na ang banal na Espiritu, Panginoon, na siya naming kasakasama sa oras na ito, sa aming panahon. Panginoon, na siya nagtuturo, nagpapaalala ng mga natapos, ng mga nasabi mo, Panginoon, ng mga bilin mo, Panginoon Jesus, sa bawat mong mga anak. Maraming salamat po, O banal na Espiritu, sa pagpapakilala mo sa amin ng higit at lalong higit pa, Panginoon, kung sino ang Diyos sa aming buhay. Bilang ama, bilang amo, bilang kapatid, bilang kaibigan. Hallelujah. O Lord, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang bawat isa, Panginoon, na nakikinig, makikinig, manonood ang video na ito, Panginoong Diyos, ay dinudulog ko po sa inyo. Hallelujah, Lord. Ikaw ang kumilos sa bawat buhay namin. Nawa, Panginoon, tulad ni Job, hindi lamang namin marinig kung sino ka, ano ang nagawa mo. Sa halip, Panginoon, ay makausap ka namin, ma-encounter ka namin personally, Panginoon. Sapagkat tunay nga po, Ama, na ibinigay mo sa amin ng Panginoong Jesucristo upang maranasan namin na muli ang relasyon namin sa iyo. Maraming salamat po. Ikaw ang Diyos naming manlilikha, na hindi mo lang kami nilikha para manduhan, Panginoon, kung hindi nilikha mo kami upang magkaroon ka ng fellowship na kasama kami, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa relasyon. Maraming salamat po, Ama, sa pag-ibig mo. Maraming salamat po, Ama, dahil nariyan kang lagi. Sabi mo nga po sa iyong salita, hindi mo kami iiwan ni pababayaan man, Panginoon. Kaya maraming salamat po. Tulad ng isang bata ay patuloy mo kaming akayin, Panginoon. Hawakan ng iyong mga kamay upang kung kami matisod man, Panginoon, hindi lalapat ang aming tuhod sa lupa. Sa halip kami, Panginoon, na iyong bubuhatin at ilalagay sa iyong dibdib. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri kita, pinasasalamatan. Hallelujah, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Hallelujah. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ngayon po, ang ating babasahin ay mula sa Praise God. Unang Korinto 14:2. Praise the Lord. Sa ating pong buhay, sa sitwasyon ng ating buhay, mayroong mga pagkakataon na hindi natin alam kung paano tayo mananalangin, hindi natin alam kung paano tayo tatawag sa Diyos. Ganun pa man, alam natin na ang Diyos lamang ang ating pwedeng lapitan. Amen? Praise God. So dito po, dahil tayo po ay ang nais ng Panginoon sa ating mga buhay ay lumapit sa Kanya at manalangin lagi, makipag-usap tayong lagi. Sabi nga po niya, siya yung tutulong sa ating pananalangin, ang banal na Espiritu. Ano po? Hallelujah. Tayo po ay para hindi mawala ng pag-asa, para hindi tayo manlupaypay o manghina sa mga sitwasyon na nangyayari sa ating buhay, tayo po ay tutulungan ng banal na Espiritu. Unahin muna po natin itong mula sa Lucas 18, verse 1. Sabi niya po, at sinalita niya sa kanila ang isang talinhaga, na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mga lupaypay. So dito may kita po natin na kailangan daw tayo laging mananalangin kahit ano pa ang sitwasyon ng pwede mong harapin. Manalangin lang po tayo. Ang Panginoon po ang ating makakasama. Siya po yung tutulong sa atin. So sabi po dito sa Colossians, hallelujah, 4 verse 2,
Manatili kayong palagi sa pananalangin at kayo'y mangagpuyat na may pasasalamat. Praise God. So dito makikita po natin na talaga ang pananalangin dahil ang atin pong relasyon sa Diyos ay lumalalim sa pamamagitan ng ating pagbabasa ng salita ng Diyos at sa ating pananalangin. So dito makikita po natin na ang pananalangin, halimbawa po, paano ba natin naging matalik na kaibigan ng isang tao? Di ba po, nakikipag-usap tayo, mimit natin siya time to time. Hindi man tayo pwedeng makipagkita, at least sa telepono, di ba po? Pero it's all about communicating. So, communication na ibinigay po sa atin ng Panginoon, ang sabi niya po, manalangin tayong lagi. Sa lahat ng sitwasyon sa ating buhay, parati daw po tayong mananalangin. Dahil sa pananalangin, tayo po ay nakakalapit sa Panginoon. Meron pong kabalisahan na darating, pero ang sabi niya po, ang bili niya po sa atin, huwag kayong, ito po ay magmula sa Filipos 4 verse 6 to 8 pa mabasahin natin. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng pananalangin, daing na may pasasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kailangan sa Diyos. So, ibig sabihin, mananalangin lang po tayo. Lalapit tayo sa Panginoon. Panalangin, panalangin. Kaya napakahalaga po kung alam natin ang salita ng Panginoon. Dapat po, hindi man natin masaulo dahil medyo mahirap naman po talaga. Meron po nakakasaulo nito, pero ito po ay isinasa puso para ito na yung mismo lalakaran natin. Ito yung isa sa pamuhay natin. Na para bang, ako si Jennifer ay hindi po pwedeng kumilos para si Maria. O pwedeng maging Maria. Amen? Mananatili pong Jennifer. Magbalak man ako, naisip ko, pag-aralan ko man ang pagiging Maria, hindi po ako pwedeng maging si Maria. Amen? So, ganito po yun. Babasahin natin ang salita ng Panginoon. Hindi mo siya, posibleng hindi mo siya sauluhin o masaulo. Isang kapal nito. At saka, ito po yung buhay, by the way. Ang buhay, ang Biblia po ay buhay natin, kaya hindi po ito sinasaulo. Hindi ito basta impormasyon. Amen? So, anyway, sabi niya po dito, patuloy natin. So, yun po, para hindi tayo mag-alala, tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Bibigay natin sa Kanya ang ating mga naisin, idudulog natin sa Kanya yung buong puso na ating hangad sa bawat sitwasyon. Sabi po sa verse 6, at ang kapayapaan ng Diyos na di masuyod ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. So, ibig sabihin, habang tayo po ay nananalangin, habang tayo ay lumalapit, nagkipag-usap sa Panginoon, bibigyan niya po tayo ng kapayapaan. Kasi, kapag ikaw ay lumapit sa isang tao na pinagkakatiwalaan mo, di ba po, hindi ka na mag-aalala. Praise God. So, habang inilalapit natin sa Panginoon ng ating sitwasyon, meron po tayong kapayapaan. At ito pong kapayapaan na ito ay hindi masusuyod ng ating isipan, hindi maabot ng ating isipan, hindi maipaliwanag. Ngunit ito po ang makakapag-ingat sa ating puso at sa ating mga isip na hindi tayo matakot, hindi tayo mag-alala. Amen? Verse 8 po, katapus-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Amen? So dito may kita po natin, sa kabila ng mga nararanasan natin, makakapag-isip pa rin po tayo ng tama, ng malinis, ng mabuti, yung mga kailangan. Kasi bakit? Binigay sa atin ng Panginoon ng kapayapaan. Kapag ibinigay mo, pinagkatiwala mo sa Diyos ang isang bagay, ang isang sitwasyon, matatanggap mo po ang kapayapaan. At mula doon sa kapayapaan na yon, sa halip na ikaw ay magalit, magmura, manumbat, manisi, ikaw po ay magpapasalamat, ikaw ay magpupuri, ikaw ay aawit, at ang pag-ibig sa puso natin ang siyang dadaloy. Amen? Hallelujah! Praise God! So dito po, makikita natin ang kahalagahan ng panalangin sa isang sitwasyon. So punta po tayo ngayon sa ating
1 Corinthians 14 verse 2. Hallelujah. Sabi niya po rito, sapagkat ang nagsasalita ng wika o ng tongues or lingwahe ng espiritu ay hindi sa mga tao nagsasalita kung hindi sa Diyos. Sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya kung hindi sa espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. So, eto pong tongues ay direkta nating pakikipag-usap sa Diyos, hindi sa tao. So, hindi po talaga maunawaan ng tao kung ano yung sinasabi mo. Ganun pa man, ang Diyos mismo ang makakaunawa nito. At ang Diyos mismo ang tutugon sa panalangin mo. Amen? Hallelujah. So, napakahalaga po kung tayo ay mananalangin at mahalaga rin po kung tayo ay mananalangin sa pamamagitan ng salita ng Diyos, mananalangin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amen? Ang kanyang salita at ang kanyang espiritu, ang kanyang lingwahe, at ang ating puso. Pag yan po ay magkakaugnay, sabay-sabay na lumalapit sa Panginoon ng may pananampalataya, yun po ang pinakamahalaga, yung ating puso na nananampalataya. Ang salita niya na hindi niya po ito babaliin. At ang espiritu na siya mismo ang nag-uudyok kung paano tayo lalapit sa ating pagkaunawa sa relasyon natin sa Diyos. Amen? So, dito po makikita natin na talagang kailangan natin ang pananalangin. Amen? Hallelujah. Praise God. Noon pong ako ay nasa Turkey, ako po ay nanahan doon ng bilang isang TNT. Hindi po kasi ako nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng papel kasi nung time na nandoon ako, ang pinakamaganda lamang na gagawin ko para magkapapel ay magkaroon po ng formality na kasal. Which is, sa akin po, ang kasal ay banal, kaya hindi ko po ginamit na maging dahilan para ako ay magkaroon ng papel. Ano po? Anyway, nun pong kami ay minsang nahuli, nakulong po ako doon noon pong August 14, 2013. At habang nakikipag-usap po ako sa pulis, nagtatangs po ako kapag siya yung sasalita. Tapos syempre, sasagot ako nung lingwahe na Turkish. So, basically, habang nakikipag-usap po ako sa kanya, nakikipag-usap din ako sa Panginoon. Amen? So, dito po, nung August 14, kami po ay nahuli. Dinala po kami sa maliit na istasyon kung saan nag-stay kami ng 3 days. Habang kami po ay nandun sa maliit na istasyon na yon, yung akin pong isang kapatid ay gumagawa ng paraan sa labas upang ako ay mailabas. Actually, 3 po kami. At isa ko pong kaibigan at saka yung isa kong hipag. So, nangyari po noon nung kami po ay nasa maliit na selda pa lang, na nakikita ko kung paano nahihirapan, naguguluhan, na talaga pong yung aking kaibigan at saka yung kapatid ko at saka yung aking kapatid ko na nasa labas, yung kaibigan ko na kasama ko at yung aking hipag. So basically, nanalangin po ako sa Panginoon at hiniling ko sa Panginoon kung ano yung sitwasyon. So ang sabi niya po sa akin, within 3 days, makakalipat kami dun sa malaking lugar kung saan nandoon po yung lahat ng mga issue. Nandoon na po yung mga kasama namin na marami pang tao na kasama namin sa loob. So, ang ano po doon, yung patatlong araw na yun, araw po yun ng Sabado. Kung tutusin, wala po tayong office. Sarado po Monday to Friday lang. Pero, ang maganda po nito, kung ano sinabi ng Panginoon, yun po talaga ang kanyang gagawin. At dito po natin makikita na ang kanyang otoridad ay nasa ibabaw ng otoridad ng tao. Amen? Praise God. So, noon pong August 14, nung kami ay mahuli,
Pagdating po ng August 17, kami po ay nadala na din sa malaking lugar. So, dun po sa malaking lugar na yon, habang ang kapatid ko po at mga kaibigan namin sa labas ay naghahanap ng paraan na magbayad, yung alam naman natin itong under the table processing, ano po. So, habang nakakita po yung kapatid ko at saka yung kaibigan ko na mababayaran, nagbayad na po sila ng kalahati. Pero, nakikita ko po kung paano nag-aalala yung, especially yung kaibigan ko na kasama ko sa loob, na sobrang nag-aalala na po siya. So, inilapit ko po sa Panginoon. At una, nireview ko yung pag-aalala niya. Sabi ko sa kanya, kung ikaw ay mag-aalala rin lang na mag-aalala, huwag ka nang tumawag sa labas dahil pagkakarating po niya ng room, galing sa labas tumawag, galing sa telephone booth, tumawag sa labas at huhingi ng balita kung paano kami makakalabas. Dahil negative po ang daladala niya, lagi siyang galit. So, sabi ko po sa kanya, huwag ka na lang tumawag sa kanila kung ganyan din lang na tuwing babalik ka rito nakamangot ka at galit. So basically, pagkatapos po nun, nanalangin ako. Sabi po sa akin ng Panginoon, ipa-cancel ko raw po yung proseso sa labas na under the table at siya raw po yung magbibigay sa amin ng way. At salamat po sa Panginoon kasi binigyan niya po talaga kami ng way. Pina-cancel ko po yun. Hindi namin ako yung kalahating bayad. Pero kinancel na po namin yun. At nagkaroon po kami ng papeles papalabas. Ngayon, eto po sa ano na to, sa paglabas namin na to, meron pong isang, ako po doon sa loob, kasi masyado magulo po doon sa loob eh. Walang araw na hindi iimik ang, or hindi mag-iingay ang lugar na yun. At dami-dami, kanya-kanyang lugar, kanya-kanyang lingwahe, kasi iba-ibang lugar po yung ano, kasi puro ano po yun, puro TNT. So, basically, away dito, away doon. Pero ako po, salamat ako sa Panginoon kasi dala ko yung Bible ko doon. Nakuha ko yung Bible ko, nadala ko papunta doon. At nagkaroon po ako ng pagkakataon na aral ako ng salita ng Panginoon. Awit ako sa Kanya. Nananalangin ako. So, isang araw po, at yung kasama namin sa kwarto, na 9 na taon na bata, sabi niya, kasi nakikinig po siya doon sa inaano ng magulang niya sa kanyang mga kaibigan, yung buong, lahat po sila Iranian. So basically yung bata nakikinig lang, habang tinatanong po kasi nila ako, sabi nila, Jennifer, ano yung binabasa mo? Tapos nagtataka po sila, kasi hindi nila makita sa akin yung pag-aalala, hindi nila makita sa akin yung pangangamba na nandun ako sa loob pero parang malaya ako. Kasi ganun po talaga yung naramdaman ko doon. Nandun ako sa loob, pero ramdam ko talaga po, malaya ako. So basically, tinanong niya po ako, tapos sabi ko po sa kanila, nagbabasa ako ng Biblia. Nanalangin, umaawit. So isang araw po, sa bawat araw na ganun ang nakikita nila sa akin, bawat araw tinatanong nila ako kung ano yung ano ng Panginoon sa buhay ko. Isang araw po, yung batang 9-year-old, lumapit siya sa akin, sabi niya, Jennifer, ipanalangin mo naman kami kasi gusto ko na talagang umalis. Tagal na namin dito. Gusto ko nang makalabas. So, nung magsabi po siya sa akin bago kami matulog, nanalangin po ako. Tapos sabi po sa akin ng Panginoon, okay, Miyerkules, alas 6 ng gabi, lalabas kayo. So, hindi po ako nanalangin sa aking paglaya ha. Pero napasama po ako doon. Napakabuti ng Panginoon, ano? So, anyway, nanalangin po ako, yun po sinabi sa akin ng Panginoon, then natulog po ako. Pagtulog ko, kinabukasan, pagkagising ng bata, hindi na po siya nagbumove, basta diretso po siya sa akin, ang sabi niya sa akin, Jennifer, naipanalangin mo ba kami? Gusto ko na talagang lumabas. So, sabi ko po sa kanya, oo, naipanalangin na kita, at ang sagot ng Panginoon, Miyerkules, alas 6 ng hapon, makakalabas kayo sa building na ito. So, okay na po, naglaro na ulit yung bata, maghapon na po siya naglaro. Tapos, ano po doon, sabi po sa akin ng nanay niya, Jennifer, kapag ka nangyari talaga yan,
ibibigay ko ang buhay ko sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Kasi sila po ay mga Muslim. Ang Iranian po Muslim. So, dahil puspos ng Espiritu Santo, ang sagot ko po sa kanya, ay hindi pa ako sumugot sa nanay niya. Ang sabi ko lang, Lord, ikaw po ang nakakarinig sa kanilang sinasabi. Salamat po. So, basically maghapon, okay na po, naglaro po yung bata, tapos po nun, bumalik yung bata sa akin nung matutulog na ulit. Sabi niya, Jennifer, ipanalangin mo ulit kami. Gusto ko na talagang lumabas. Tapos sabi ko po sa kanya, hindi na ako mananalangin sa paglabas nyo. Kasi ang sinabi sa akin ng Panginoon ay nangyayari. Kasi po, pag may sinabi talaga sa akin ng Panginoon, mari pong hindi ako nagiging tapat madalas sa Kanya, pero nananatili kong tapat ang Diyos sa buhay ko. So, hindi na po ako nanalangin noon. Ganun pa man, sa panaginip ko po, meron akong isang panaginip na kami pong lahat, kasama ko yung mga Iranian, na nakasakay po kami sa bangka. Wala po siyang katig. Tapos, tatawid po kami ng dagat, ng tubig. Pero yun pong tubig is payapa. As in, wala kahit na konting alon o galaw man ng tubig. Ganun pa man, yung bangka po kasi wala siyang katig. So, nakasakay po kami sa bangka, lahat kami. Tapos, dahil wala po kami saguan, walang katig, wala ring hangin na humahampas. So, ginawa ko po, tumalon ako sa bangka, hinawakan ko si bangka, at ang kanang kamay ko naman po yung pinakasagwan. So, hila-hila ko po itong bangka hanggang sa nakarating kami sa gilid, sa Pangpang. Pagdating po namin sa Pangpang, narinig ko ang number, may binigay po siya ng number, yung number po ng number nung Iranian na ma-release po. Yung number na yun, praise God. Nung narinig ko pa lang po na in-announce yung number na yun, na sabi niya, eto po yung papeles na hahawakan namin para kami makalabas ng lugar, ng kulungan. So, nagising po ako, sinabi niya, din number po. Tapos sabi niya, pagdating ng alas 4, mahahawakan namin yung papeles na yon. So, nagising po ako, kinabukasan, bumalik ulit sa akin yung bata. Sabi niya sa akin, Jennifer, nanalangin ka ba? Sabi ko, hindi ako nanalangin, pero actually, meron akong panaginip. So, kinuwento ko po yung panaginip ko, at, yun. So, napakabuti po talaga ng Panginoon, kasi, nung araw po ng Miyerkules, normally po, sa kulungan, a day before ka aalis, meron silang papel na ibinibigay sa iyo na yun naman po yung bibitbitin mo palabas. So, a day before pa po yun. Pero yung nangyari po sa amin. And, ang paglabas po doon ay every Monday. Kami po lumabas ng Wednesday. Ano po? So, basically, at Tuesday po pala ang labasan doon. Kasi Monday inaasikaso nila, tapos Tuesday bibigay nila yung papel. So, anyway, kami po ay dumating po yung Miyerkules. Sobrang tahimik ng lugar. As in, kahit karayom lang po ang ibabagsak mo sa sahig, maririnig ng lahat ang ingay. As in, wala po kahit walang nag-away, walang nagmurahan, walang nagsigawan. As in, payapang-payapa po yung lugar. Tapos, kumakain po kami ng mga bata. 11:45 po ng tanghali. Kitang-kita ko nung time na nakatutok talaga po sa akin yung sa wall, yung relo. Sabi ng bata sa akin, Jennifer, bakit wala pa yung papel natin? Miyerkules na. Makakalabas ba talaga tayo? So, ang sinasabi ko lang po sa kanila, kung ano lang yung tinanggap po sa Panginoon. Sabi ko sa kanila, anong oras na ba? Ayan ka ako. 11:45 pa lang. Hindi pa alas 4. Sabi niya sa akin, tatanggapin natin ang papel pagdating ng alas 4. Praise God.
Alam niyo po ba, nung nakapila kami, tinawag po talaga ang number namin at sinabi sa amin na kami ay lalabas ng araw na yon. Praise God. Nung po marinig nila na lalabas kami, yung nanay po nung, nung bata, nawala ng malay for some reason, bumagsak po talaga siya sa kanyang kinatatayuan at nawalan siya ng malay. At, yun. So, sabi ko po sa kanila, hayaan nyo lang siya, okay lang siya. Tapos, after some minutes, tumayo na po siya. At, nagpapasalamat po siya sa Panginoon. Tapos, yun po, tahimik nga yung lugar. Naglalaro yung mga bata. At, pagdating po ng alas 4, nakuha namin si Papel. Praise God. So, sabi ko po sa kanila, anong oras na? Alas 4. So, alas 4 po nakuha namin yung papel. Ano po? Pagdating po ng alas 5 o before 5, basta ito pong tapos na makuha namin ng papel, meron po namang mga na gagaling sa labas, sabi nila, ay baka hindi kayo makalabas ngayon kasi merong pulis, yung mga pipirma wala dito, nasa bakasyon, something like that. So balik po sa akin yung bata, sabi niya, Jennifer, hindi daw tayo makakalabas. Tapos yung nanay po, yung iba pang mga kaibigan ng nanay ng bata, sabi nila sa akin, Jennifer, paano ba yan? Wala daw yung pulis. Makakalabas ba talaga tayo? So, sabi ko lang po sa kanila, anong oras na ba? Wala pang alas 6. Alas 6 po kasi ang sabi ng Panginoon, alas 6 kami makakalabas ng building na yon. So, basically, tahimik po ulit sila. Sabi ko sa kanila, huwag kayong mangamba. Ang sinabi ng Panginoon sa akin ay sinabi niya. So, balik po ulit yung bata, naglaro na ulit. Pagdating po ng alas 5, nakapila na po kami para dun sa papel isasubmit namin sa yung binigay na papel sa amin, isasubmit namin dun sa pinakang gwardiya at para sa clearance. So, pagdating po ng 5:45, praise God, as in ang isa po sa amin, ang kanyang ID, picture niya, pero hindi kanyang, baliktad, pangalan niya, pero hindi kanyang picture ang nakalagay. So, na-hold po kami. Isip-isip ko lang, oh my God, quarter na. Pero dahil meron po talaga akong tiwala sa Panginoon, hindi po talaga ako nangamba. Sabi ko lang, Lord, thank you po. Lahat ng ito ay nasa iyong mga kamay. Ang sinabi mo ay sinabi mo. So, nun pong sabi kasi nila sa amin, dyan muna kayo. Dapat kasi sabay-sabay kayong lalabas kasi nga may problema dito. So, kailangan pang asikasuhin. So, kung nagtingin na naman po sa akin yung mga Iranian, nasa 10 po yung mga kasama ko ha. Mahigit 10 siguro. So, tingin na naman sila sa akin, bukod na po din yung bata. Pagtingin nila sa akin, sabi ko, anong oras na ba? Wala pa. Pero wag yung puso ko po talaga is nangangamba. Hindi naman totally nangangamba, pero kinabahan ako doon, Pero, alam niyo po ba, pagdating talaga ng alas 6 ng hapon, nakalabas kami ng building na yun. Yung ID hindi pa po tapos. Naghintay kami sa labas ng building hanggang sa makuha namin yung ID, saka po kami nagsipag-uwian. Pero, salamat po sa Panginoon kasi totoo po na yung mga Iranian na yun ay pumunta ng simbahan. Nagkataon naman po na doon sa simbahan kung saan ako, meron din po kaming Iranian pastors, Iranian services na ginaganap naman po tuwing araw ng Sabado. So, yun pong mga Iranian, pumunta po talaga sila sa simbahan. Hindi ko sila inaya ha, binigyan ko lang po sila ng ID. Meron din po, meron po akong address, daladala ko lagi, address ng simbahan namin. Kasi nga po namimigay talaga ako sa mga tao. Kakausapin ko po sila kapag wala po silang simbahan. Ibibigay ko po sa kanila yung simbahan namin para doon po sila maka-attend. Kung meron po sila, may number din po doon, kung meron sila mga panalangin, ako rin po yung sumasagot sa tawag nila, karaniwan, at nananalangin po kami kahit sa telepono. So basically, calling card ng simbahan, ibinigay ko po sa kanila, tapos nalaman ko na lang, andun sila sa simbahan. Tapos kinuwento, sila po yung mismo nagkwento nung nangyari sa pastors nila, na siya naman po yung nagsabi sa akin. Sabi po ng pastor ng Iranian. Sabi niya, Jennifer, na ulit nila sa akin yung nangyari sa inyo sa loob. Salamat sa Diyos sa buhay mo. So basically, ibinigay po talaga nila yung kanilang buhay sa Panginoon. At
Nga lang po, ganun pa man, kailangan po natin maging sensitibo kasi matapos po nung mangyari yon, time to time po pagka meron silang planong gawin sa buhay nila, sa halip na sa Diyos sila lumalapit. Tinatawagan po nila ako, Jennifer, meron kaming plano na pumunta sa ganitong bagay. Jennifer, meron kaming plano na gawin ng bagay na ito. Panalangin mo naman kami. So, hanggang sa naano na po ako, nararamdaman ko, bakit sila laging tumatawag sa akin? So, ang ginawa ko po is, sabi ko sa kanila, ganito po ang gagawin nyo. Ang espiritu na meron ako, ay espiritu na meron kayo. Iisang espiritu ng Diyos, ang tinatanggap nating lahat. Kung paano akong makakalapit sa Diyos, ng direkta, makakalapit din po kayo. So, yun po. Salamat sa Panginoon kasi nag-aas po sila ng panalangin pero hindi na po yung katulad nung dati na talagang asin sabi nila, Jennifer, please, please. Hindi pong ganon. So, salamat sa gabay at tulong ng banal na espiritu na tumulong sa amin, natuto silang lumapit sa Panginoon na practice nila yung kanilang relasyon sa Panginoon, ang pakikipag-communicate nila, ang pananalangin nila, ang pangungusap nila sa Diyos ng direkta. At lahat po sila ay salamat sa Panginoong Diyos kasi nung time na yun po ay ang Panginoon ay kanilang nakilala sa buhay nila. Amen? Praise God. So yun po, ang kahalagahan ng pananalangin natin sa Diyos. Minsan din po nangyari sa buhay ko, nung ang nanay ko naman po ay na-stroke, nandun din po ako sa Turkey nung time na yon. At pinauwi na po nila ako rito kasi nga hindi po ako nagtatrabaho para kumita eh. So basically, pag mula po nung tanggapin ko ang Panginoon sa buhay ko, hindi na po ako naghanap ng trabaho to earn money, which is I should have opportunity when I was there. So, ganun pa man, so sabi po sa akin, umuwi na raw po ako para alagaan ko yung nanay ko. Kasi yung kalahati niyang katawan ay namatay na po. So, nanalangin po ako sa Panginoon. Nung sabihin po sa akin nung tumawag po sa akin ng pamilya ko at sinabi na na-stroke yung nanay ko, hindi ko po alam kung ano mismo ang nangyari pero automatic nag-aya po ako ng panalangin sa mga kasama ko sa bahay. Sabi ko, samahan niyo ako manalangin, na stroke daw yung nanay ko. Tapos nag-speak in tongues po kami, nanalangin po kami. At praise God. Tapos po noon, nung pong ako pinapauwi na nila at sinabi nila sa akin na ang kalahating katawan ng nanay ko is na namatay, nangingimay, kung hindi makakilos, ako po ay nanalangin sa Panginoon. Umiiyak po ang puso ko habang nakikinig ako sa kanila kasi hindi ko po magawang hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Hindi ko alam kung paano ko i-handle yung sitwasyon. Kasi bilang isang anak, gustong-gusto ko pong umuwi. So, habang kinakausap po ako ng mga kapatid ko, kinakausap po rin po ang Panginoon. Direkta ko na po sa Panginoon. Sabihin nila sa akin yung sitwasyon, sinasabi ko po sa Panginoon. By speaking in tongues. Hanggang sa binigyan po ako ng Panginoon ng verse sa Bible. Ang Biblia po ay ating gamot. Praise God. Ang Panginoong Hesus ay ating manggagamot at ang Biblia ay ating gamot. So, binigyan po ako ng Panginoon ng verse at siya ko po namang ibinigay sa nanay ko na siya naman pong ininom ng nanay ko. Ang nanay ko po hindi dumaan sa therapy. Gumaling po siya instant sa pamamagitan ng gamot na ibinigay sa kanya ng Panginoon na tinanggap naman po niya ng may pananampalataya. Hanga nga ako sa pananampalataya ng nanay ko eh. Praise God at salamat ako sa buhay niya. So basically, gumaling po yung nanay ko na parang nagdahilan. Minsan pag nakakausap ko ulit siya sa nag-video call. Araw-araw po talaga nag-uusap kami ng nanay ko kasi hindi po ako napapakali pag hindi ko siya nakakausap eh. Anyway, that's another thing. So, kapag kinakausap ko rin siya sa video, sabi ko, tunay talaga oh. Amen. Praise God. So, basically, ang pagkakakulong ko po, ang pagkakagaling ng nanay ko, marami pong mga bagay. Kahit nung magkasakit din yung kapatid ko, binigyan lang din po ako nung pong uso-uso pa lang dito, yung bago-bago pa lang ang dengue dito sa Pilipinas.
nasa ano rin po ako noon, nasa Istanbul din po ako noon. Isa sa kapatid ko ay tinamaan ng dengue. Nasabi nga po nila in 7 days kapag hindi naagapan, posibleng mamatay. So, nangyari po sa buhay ko na sabi ng nanay ko, dadalhin po yung kapatid ko sana sa manggagamot. Kaya lang nakalagay po kasi sa Biblia na ang manggagamot ay kalaban ng Diyos. So, sabi ko po, Nay, sandali lang, huwag mo siyang dadalhin sa manggagamot. So, habang nakikipag-usap po ako sa nanay ko, nakikipag-usap din po ako sa Panginoon. At binigyan din po ulit ako ng Panginoon ng verse na siya ko naman pong ibinigay sa kapatid ko. Sabi ko, Nay, ibigay mo to sa kapatid ko. Galing to sa Panginoon. At yun, pagkabasa po ng kapatid ko dun sa verse na binigay ng Panginoon sa buhay niya, siya po ay gumaling din. Para lang din po talaga siya nagdahilan. So basically, what I am encouraging you right now is read the Bible, pray, keep communicating with God in any ways. So, wag po tayong lalapit kaagad sa tao, lapit muna po tayo sa Diyos. Amen? Kung makakapag-speak in tongues po, speak in tongues po tayo kasi sabi nga po dito sa binasa natin, ang speaking in tongues ay direktang pakikipag-usap natin sa Diyos. Kapag yan ay direktang pakikipag-usap mo sa Diyos, automatic meron kang pananampalataya. At ang sabi po sa Hebrews 11 verse 6, na sa pamamagitan ng pananampalataya, napiplis natin, nabibigyan natin ng kaluguran ng Diyos. At kapag nabigyan natin ng kaluguran ng Diyos, tutugunin niya po ang ating hinihiling, ang ating panalangin. Amen? Praise God. Hallelujah. So yun po. At nawa po ay ipagpatuloy po natin ang hindi po sapat na ipanganak tayo sa mundong ito kung hindi natin makakausap ang ating pamilya, ang ating mga magulang. Amen? Ganun din po, pinanganak tayo sa Espiritu nung tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay. So, ang kailangan po natin is makipag-communicate, makipag-ugnayan po tayo sa Diyos. Maliit na bagay man yan, malaking bagay man yan. Makipag-ugnayan po tayo sa Diyos. Ano po? Praise God. Sabi nga po ng salita ng Diyos, basahin po natin, ano po? Ang mga plano po at pag-iisip ay nasa ating mga tao, pero ang kaganapan po nito ay nasa Panginoon pa rin. So, tama lang po na magplano tayo, mag-isip tayo kung ano yung ating mga hangarin sa buhay, pero itataas po natin ito sa Panginoon kasi siya po yung magsasakatuparan nun. Amen? So, dito po, makikita natin na ang gusto talaga ng Panginoon ay makipag-ugnayan. Kasi hindi naman po niya tayo nilikha na robot eh. Nilikha niya po tayo para tayo magkaroon ng kaugnayan sa Kanya. Kaya dapat po makipag-ugnayan tayo sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Praise God! Sabi niya po rito, sa Proverbs 16 verse 1. Ang mga paghahanda ng puso ay ukol sa tao, ngunit ang sagwat ng dila ay mula sa Panginoon. Ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa harap ng kaniyang sariling mga mata, ngunit tinitimbang ng Panginoon ang diwa. Amen? Hallelujah! Hallelujah! So dito makikita po natin na napakahalaga kung makikipag-ugnayan talaga tayo sa Panginoong Diyos. Amen? Praise God! Sabi nga po niya, huwag daw po tayong mananangan sa ating sariling kaunawaan. Hindi po yaman, lakas, karunungan ng tao ang makapagliligtas sa Kanya. Kundi ang Diyos. Amen? Praise God! So muli po, sa oras na ito, ang dalangin ko at ang panawagan ko sa bawat isa, manalangin po tayong lagi. Lalo na sa sitwasyon natin ngayon. Amen? Praise God! Hallelujah! Minsan din po sa buhay ko, nung ako po ay nasa Istanbul, nawalan po ako ng trabaho kasi talagang sabi ko nga, Lord, iwan ako ng trabaho ko. So, nung time na yun po, nangungupahan ako ng bahay. Pero, dahil nga po sa hindi na ako nagtatrabaho para kumita ng pera, wala na po akong pambayad sa bahay. Kaya sabi ko, Lord, alis ako ng ganitong araw, ganitong petsa. Salamat po sa titirhan ko. Simpleng panalangin, ano? Sarap lumapit sa Panginoon. So, naglalakad po ako noon, maawit ako sa Panginoon, nag-speaking tongues po ako. Ang speaking tongues po, hindi naman kailangan sumigaw pa eh. Kahit sa ilalim ng ano mo lang, pwede naman po yan. So,
Habang ako pinaglalakad, meron ako nakitang kamay na may hawak ng susi. Ang sabi sa akin ng Panginoon, ito ay kamay ng isang babae na may hawak na susi. At yung susi na yun ay ibibigay niya sa iyo dahil patitirhin ka niya sa kanyang bahay. Praise God. Nangyari po talaga yun. Hindi ko kilala yung tao na yun, ha. Noon ko lang po siya nakakita. Noon lang kami nagkausap. Noon lang kami nagkaharap. Habang kami nag-uusap, kwento. At bago po ako umalis sa bahay nila, for some reason, yung kaibigan ko po is nanay siya. So, habang nakikipag-usap po ako sa nanay nung kaibigan ko, bago po ako umalis sa bahay nila, sabi niya sa akin, sandali lang dyan. Kinuha niya po binuksan niya yung drawer, kinuha niya yung extra susi ng bahay nila. Sabi niya sa akin, no, exactly kung paano sinabi sa akin ng Espiritu ng Diyos, na, etong susi, uwi ka sa bahay mo, dahil mo yung gamit mo rito, dito ka na sa amin tumira. Hindi po siya Turkish, pero ginamit po siya ng Panginoon sa buhay ko. Ang nakakatuwa po dun talaga, at makikita mo na talaga ang Panginoong Diyos ang kumilos. Kasi sabi niya sa akin, alam mo ba, Jennifer, na wala akong masyadong kaibigan dito sa Istanbul kasi hindi ako pala kaibigan dahil hindi ako basta-basta nagtitiwala sa tao. Hindi ko lang alam kung bakit ibinibigay ko sa itong susi na to. So, sabi ko po sa kanya, kinuwento ko sa kanya kung anong nangyari. At yun, masayang-masaya po siya. At dahil po doon, ang Panginoon po ay kumilos sa buhay niya. Yun pong hangad niya na magkaroon ng asawa, ng how many years niyang hinangad, ibinigay po sa kanya ng Panginoon. Yung asawa niya po ay super bait. At siya po ay backslidden, by the way. Kaya sabi niya, mahal pa rin ako ng Panginoon matapos ang ginawa ko sa kanya. Kinalimutan ko siya, binaliwala ko siya. Sabi ko, opo, mahal ka niya. So, umiiyak po siya noon at tuwang-tuwa siya kasi nalaman niya na sa kabila ng mga ginawa niya laban sa Diyos, kapabayaan, mahal pa rin siya ng Diyos. Praise God. So, yun po muli, tayo po ay mananalangin lagi. At ang Panginoon pong Diyos ay tapat sa atin. Amen. Hallelujah. Praise God. Salamat po. At manalangin muna po tayo. Amang banal at makapangyarihan, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Tunay nga, Panginoon, ang iyong salita, o Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay napakahalaga sa bawat buhay namin. Makikilala ka namin ng higit, makikilala ka namin ng lubusan, mas lalong magiging malalim ang aming relasyon sa iyo habang kami nagbabasa ng iyong salita, dumudulog sa iyo sa pananalangin, sa pag-awit, Panginoon. Hallelujah, ng mga awiting makalangit, o Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po, Ama, muli sa araw na ito, Panginoong Diyos. At Panginoon, dinudulog ko po sa inyo, Ama, sa oras na ito, ang sino man, Panginoon, na hindi pa nakakilala at nakakatanggap sa iyo. Nawa, Panginoon, ikaw ang kumilos sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po dahil ikaw, Panginoon, nag-iingat sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Salamat po sa iyong salita. Salamat po sa iyong katapatan. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang pag-ibig mong walang hanggan. Maraming salamat po. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Praise God. So yun, alis na po sana ako, kaya lang meron po akong sa puso ko na magtabag po tayo. So meron po akong tatlong kategorya ng pananawagan. Una po, kung ikaw ay hindi pa nakakatanggap sa Panginoong Diyos na iyong Panginoon at tagapagligtas na personal, kung ikaw naman po ay nakatanggap ng minsan, ngunit sa anumang dahilan ay napalayo po muli ang iyong pag-ibig sa Kanya, ng lamig ka pong muli. At kung ikaw naman po ay naglilingkod na sa Diyos, at ganun pa man, hindi mo sigurado sa sarili mo kung ikaw ay ligtas na, or ang kaligtasan mo ay hindi ka nakasigurado, meron pong isang maliit na panalangin na nais kong ipanalangin natin. Sabi po kasi sa Biblia, lahat tayo nagkasala, nalayo sa presensya ng Panginoon. Ngunit ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin kung kaya't ibinigay niya kanyang bugtong na anak ni si Panginoong Jesucristo upang ang sinuman na tumanggap sa Kanya ay maligtas. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Ganun din po ang sabi ng Panginoong Jesus, na ang sinumang tumawag sa akin ay maliligtas. Hindi po ba't ikaw ay isa sa sinuman? Nalayo ka man sa Kanya, hindi mo man siya nakilala, hindi ka man sigurado sa iyong kaligtasan sa oras na ito, ay idinudulog ko po sa inyo ang bagay na ito. Hallelujah. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Purihin ka, Amang Banal. Amen. Praise God. So pagkatapos ko po, ulitin mo. Sabi po kasi sa Roma 10,
Verse 9, manampalataya ka sa iyong puso at sabitin mo ng iyong labi na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos mo, Panginoon mo, tagapagligtas mo. At kung tayo po ay mananampalataya sa ating puso, tayo po ay maliligtas. Amen? Pagkatapos ko po ulitin mo, amang banal at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, inaanyayahan kita sa puso ko. Hugasan, linisin sa mga kasalanan ko, o Diyos, ako ay patawarin. Panginoon, naniniwala po ako na ikaw ay namatay at muling nabuhay. At muli, Panginoon, ikaw ay babalik upang ako ay dalhin sa kaharian sa langit. Amang banal at makapangyarihan sa lahat, likain mo sa puso ko ang uhaw at gutom sa iyong mga salita. Banal na Espiritu, basbasan at puspusin mo po ako ng lakas ng loob upang makapagpatotoo sa mga natapos mong gawain sa krus ng Kalbaryo at makapagpahayag ng iyong mga salita. Ako ay malinis na, ako ay pinatawad na, ako nga ay anak ng Diyos, bago na nga akong nilalang, at ako ay nasa daan patungo sa langit, sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay nasa puso ko. Amen. Praise God. Kung ikaw po ay nanalangin na kasama ko, ito po ang magandang balita na ibabalik ko sa iyo. Bilang tagahatid ng Ebanghelyo, malinis ka na po sa kanyang harapan. Ang nakikita niya sa iyo ngayon ay banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. Ikaw po ay banal sa kanyang harapan dahil sa pagkakatanggap mo sa banal na Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po. Amang banal at makapangyarihan, ikaw ang nagsabi sa iyong salita na ikaw mag-iingat sa kanila upang makaharap sama sa takdang panahon ng walang batik o dungis ng kasalanan at karumihan. Maraming salamat po, Banal na Espiritu, tapat na lingkod ng Diyos na nag-iingat sa bawat isa. Maraming salamat po dahil ikaw magpapakilala, magpapaunawa, at magtuturo sa bawat isa sa amin kung ano at kailan, paano namin gagamitin ang buong balote na ibinigay mo sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkatunay nga na ang laban namin dito ay hindi laman at dugo. Sa halip ay sa pamunuan, sa mga namumuno ng mundong ito, sa mga tagasunod ng dyablo, o Panginoong Diyos, hallelujah, at ang mga espiritong nasa sa kalawakan. Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng iyong buong balote, kami ay lalaban na matatag at matuwid. Hallelujah. Maraming salamat po, Banal na Espiritu. Hallelujah. At patuloy, Panginoon, ang bawat isa na nandito ngayon na nanalangin kasama ko, ay ipinagpapasalamat ko sa inyo. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sapagkat sa iyo, tanging sa iyo lang, karapat dapat na ibigay ang walang hanggang pasasalamat, papuri, parangal, pagsamba. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kaluwalhatian, kapangyarihan, karangalan, noon, ngayon, at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Praise God. Mapagpalang araw po muli.